Nung nakuha mo yung PR mo, ano yung naramdaman mo? Masaya siya and then parang malungkot din eh. Kung tutusin ko masaya din sa Pinas eh. Para sabihin na, hindi, Australia, the best na tayo na yan. Hindi, masaya din sa Pinas. Ay, ano ba ito nangyayari sa buhay ko? Sabi ko. Hirap. Parang hirap. Wala naman, buhay na to. Parang bula lang tayo dito. One of these, wala na tayo. Sana pakita ko kay tatay na nandito na ako sa Australia. Naging head siya. Marinig ko yung word na, anak, proud ako sa'yo. Narinig mo ba yan? Hindi. Kasi namatay na siya eh. You're one of the most inspiring person that I ever met. Nakuha mo lang yung PR mo for only 2 years. Paano mo ginawa yon? Bakit Australia? Nag-chef ako talaga. Almost 10 years na. Ngayon 2025. Yun nga, napili ko Australia kasi una sa lahat push ako ng nanay ko nung buhay pa siya. Hindi ko na nakita na sobrang importante pala dito. Parang maganda pala dito. Kaya bakit kami na PR mabilis? Dahil well-documented kami ni Mrs. From day one na nag-work ako hanggang ngayon, documented yung mga COE, lahat ng mga company details. Kasi when you apply for PR nga, tatanungin lahat yun eh. Actually, saktong 2 years nga nakuha namin eh. Actually, kinukuha ko lang dati, di chef cook lang eh. Kasi gusto ko mag-start sa bottom muna. Parang, syempre, chef na ako from Philippines and Dubai. Pero nga, yung employer, saka yung agency, sabi sa akin, you're qualified ka maging ganito, maging chef. Okay. Nga. Sabi ko, sige, apply mo na. In-applyan ko nga. Ang hirap din. Gumawa ko napakaraming video, napakaraming documents. Tapos nagkalkal pa ako ng mga, yun nga, mga COE, mga kuno ng mga documents. Ang hirap. Sobra. Parang ayaw ko na tuloy nga eh. Struggle is real, pero tarang work din. Kasi in the end, dito na kami. Nung nakuha mo yung PR mo, ano yung naramdaman mo? Masaya siya eh. In the end, parang malungkot din eh. Kasi nga, promise ko sa nanay ko, para PR ako, kunin kita. Tapos, PR na nga, yun yung parang goal dito eh, lalo pag nag-Australia ka. Para PR ka, good as citizen na rin siya, di ba? Parang, kausap ko lang siya that day. Gusto na, ang dami na promise eh, parang, lapit na siya, pakita ko lahat ng ano. Sana na makita niya tayo, mga ulap, lapit ng ulap dito. Oo. Southern Hemisphere tayo. So, lahat ng stars, ulap, malapit sa atin. Kumpara sa Pilipinas. Kanina may kita niya to soon, sabi ko sa kanya. Na-promise ko yun sa kanya. Hintayin lang kayo, at least lang. Tapos knowing na, nahirapan na pala siya ng time na yon. Namatay siya bigla. Ano ba yan? Kausap ko lang si nanay kagabi. Sayang naman si nanay, hindi na niya nakapunta dito. Sa tingin mo, kuya, ano yung pinagkaiba ng buhay nung nasa Pilipinas ka pa or nung nasa Dubai ka ba compare when you're in Australia? Mas okay dito in terms of buhay, madali. Malaki sahod. Mas family-oriented yung lugar na to. Mas maraming parks, diba? 2 days off, yun yung pinaka nagustuhan ko. Pero, kung tutusin ko, masaya din sa Pinas eh. Para sabihin na, hindi, Australia, the best na tayo na yan. Hindi, masaya din sa Pinas. Pilipinas, doon yung mga kapwa Pilipino, hindi ka na mag-English. Simple, mahirap, traffic, gulo. Pero alam mo yun, sa gulo may peace. Parang syempre, in the end game nga, masarap talaga dito. Mas masaya naman talaga sa Pilipinas. Kasi nandun yung mga taong nakasanayan mo. Pero dito, kahit na nasa iyo na lahat, may lungkot na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Siyempre, hindi mo tayo lumaki dito eh. Kahit anong status mo sa visa mo, dahil, in the end, dahil lang naman tayo dito. Parang may longing pa rin sa atin sa Pinas. Yeah. Pero don't get me wrong, ganda dito. Oo, maganda In talaga. terms of buhay, edukasyon, trabaho. Financially talagang sobrang okay. Nakikita mo ba, mag-i-stay kayo dito sa Australia hanggang pagtanda? Nakita ko na. Kasi mas maganda talaga yung support ng, ng government dito eh. Lalo, taxpayer ka, nakita mo talaga lumandar yung pera mo. Kita mo naman subsidies, di ba? Schools, tingnan mo naman transportation dito, mga parks. Tingnan mo libre lahat yan. From the taxpayer. Diba? Compare naman siguro sa Pinas, di naman sa pagmamaliit. Pero alam naman natin lahat yan. Maganda talaga yung buhay dito. Pero ako, gusto ko pa rin living sa amin eh. Sa Pilipinas? Ayoko dito. Ano yung pinagkaiba nung nag-work ka sa Pilipinas compare sa Australia or Dubai? Doon naman sa Pinas, okay din. Pinaka number 1 struggle mo yung commute. Diba? Siyempre, di naman lahat may kotse, di naman lahat may motor. So yung unang work ko doon, mahirap din. Pero doon, marami ako naging kaibigan. Masaya actually yung cafe work ko kumpara sa lahat na na-workan ko ngayon. Parang ang saya ng work ko noon. Yung first job ko as a chef sa Makati. Sahod ko na 8,000 a month. So di naman sa pagkukumpara, pero masaya doon kahit litahod ko dati. Tapos yung mga friends ko doon, friends ko pa rin. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Tapos after 2 years, nilayasan ko sila. Sinasisi ko parang hindi na ako nag-grow. Parang ayoko nang stuck na ako doon. Nakuha ko na yung idea eh. Parang assistant head chef kasi ako doon dati. Ako sa Dubai, yun na yun. Kinuha ko ng kuya ko.
Tapos doon sa Dubai, napakaiba. Na-shock ka? Sobrang shock ako. Wait. Lahat ng system lahat ng katawan ko parang nagbago. Oo. Nagkaroon nga ako anxiety doon kasi ang kitchen pala doon, sa sobrang busy, walang break, lagi nakatayo ng 12 hours minimum. Na-shock ako kasi sa Pilipinas parang 8 hours lang, tapos may upo-upo pa yung konti yan eh. Kaya sa doon, diretso, tuloy-tuloy. As puro demand, puro request, ito, setup mo to, function tayo dito, a la carte, gawa kang sauce, ang dami, sobrang bigat. Every 4 a.m. nagigising ako, kahit anong tulog ko. Naisip mo yung trabaho? Oo, so parang nanginginig ako, narinig ko yung pans, narinig ko yung kusina, nagigising ako. Tapos di na ako makatulog kasi 5 a.m. pasok ko. Hirap. Nasa banyagang bansa ka, tapos parang kasama mo, ibang lahi, wala kang masyadong Pilipino. Hirap din eh. Murahan talaga doon. Oo. Murahin ka Tagalog ng mga Arabo. Nagka-Tagalog yung mga yun eh. Murahin ka. Oo. Kung give you visa, uwi ka na nga. O, gano'n ko. Ay, ko na ba ito nangyayari sa buhay ko? Sabi ko. Hirap. Parang ang hirap. Tapos, ang pinakamasaya nangyari sa akin na nakilala ko si Mrs. Kasi magkatrabaho kami sa cafe siya. Yung rin yung reason, sinundo ko lang siya doon. Tapos, after 2 years, umuwi kami Pilipinas ulit. Nag-work ulit ako doon. Sa kitchen? Sa kitchen. Tapos, yan, nag-in charge na ako doon. Naging head chef, food and beverage manager. Parang puro costing na. Puro papers na. Kasi parang na-reach ko na ngayon medyo mataas sa position. Dito na ako after ilang years ba ako? Almost 2 years. Ba't ka nag-decide, kuya, na parang, ito na yung parang mag-Australia na ako? Turning point nun si nanay, pinupush talaga na ako. Sabi niya, anak, Australia kasi nakita niya sahod ko yata, maliit lang. Kahit parang manager, head chef na ako, maliit ng sahod pa rin eh. Sinabi ni nanay sa akin, anak, ano wala mangyayari sa'yo dito? Sabi sa akin, parang nangyari, pinush niya ako. Siya talaga, push siya. Sabi niya sa akin, anak, punta, kung sabi mo si ate mo, push niya ka talaga hanggang sa mapunta. Ayoko kasi pumunta talaga doon. Una sa lahat, inalagaan ko si nanay eh, kasi diabetic siya. Kaya may regrets din ako, parang, kung di ako mo, siguro, baka buhay pa nanay ko. May ganun akong thinking eh. Parang sana, tinanggihan ko. Parang sana nag-stay na lang sa Pinas. Parang, kung nandun siya, baka buhay pa. Baka naalagaan ko pa na mas maigi. Mas na-monitor ko. Mas nakasama mo pa. Mas nakasama ko siya. Pero yun nga, dahil kay nanay, yun, dito na ako sa Australia. Masaya ako, masaya si nanay. Pero ano yung hindi mo makakalimutan sa parents mo na nadala mo sa Australia? Yung huwag mo kalimutan si Lord. Alam mo yun, yung nawala si nanay, na-realize ko, yun pala yung pinaka-goal. Kasi yung pera, makikitain mo lang. Yung status mo ngayon, na PR o visa na yan, eventually makuha mo rin naman yan eh. Di ba? Yung kung ano mang kotse na gusto mo yung wish mo, nagko-commit ka ngayon, kukotse ka rin naman soon eh, pero yung alam mo yung connection mo sa Lord, hindi mo na mabawi yun. Wala naman, buhay na to, parang bula lang tayo dito, one of these, wala na tayo. Yung anak ko nga, nilook up nila ako, paano ka naging tatay, naging makajos ba ako, naging hardworking lang ako, puro career, hindi naman ganun eh. Sa parents. Hindi naman importante kung ano yung mga tingin sa'yo ng ibang tao eh. Ang pinaka-importante daw yung tingin ng anak mo sa'yo. Tama, oo. Ang dami kong naririnig sa'yo, like naturo ng parents mo na feeling ko talagang tumatak sa'yo. Ito kami, sobrang disiplina ng nanay tatay. To the point na parang, alam mo yan, pag pinapalo kami ni nanay, isipin namin, nakaba talaga kami nito ni nanay, tatay. Maayos yung disiplina. Sabi mo sa akin, lahat kayo successful. So lahat kami, so pitong yun, lahat yan. Diba, sa tulong ng Diyos nga, saka si nanay tayo, sipag nila, lahat yan, napagtapos nila, napag-college nila, diba, wala siyang pinabayaan, tapos lahat yan, may mga career na ngayon. Parang siguro yung pinaka-ultimate goal ng nanay tatay ko eh. Tapos parang kinuha na sila ni Lord sa amin. Naalala ko tatay ko. Siya yung tao na gusto ko maging proud sa akin. Sa lahat. Kasi di ba, lumaki kami na parang kulit yan. So, nung nag-work na kasi ako, well, di ko siya nabigyan ng chance maging proud sa akin. Kasi nag-work ako starting pa lang and job entry lang eh. Hindi pa ako naging in charge. Sana pakita ko kay tatay na nandito na ako sa Australia. Naging head chef. May head chef ako dati. Sous chef ako dito. Para maging proud siya sa akin. Kasi parang ultimate goal namin magkakapatid. Maging proud ka sa tatay, nanay ko. Talaga, sobra. Pinipray ko lagi, sana maging proud sa akin. Marinig ko yung word na, anak, proud ako sa'yo. Yung pinaka-winning-wish ko dati ng bata ko. Narinig mo ba yun? Hindi. Kasi namatay na siya eh. Ayun nga yung regrets ko. Kaya parang, yun nga, niyakap na lang ako ni Bina. Proud ako sa'yo. Sabi ko, thank you. Nayak ako. Pero may mga times na, since may social media na, may chat kami ng tatay ko. Nalulungkot ako. Sabi, handa ka ba ng chat ng tatay ko? Mga ganito. Aba talaga. Kasi bagong kasal ako naman eh. Tapos, reply ko konti lang. Sabi ko, ba't ganun ako? Saan may reply ako mahaba si tatay? Alam mo, may regrets ako. Parang, ang sweet ni tatay sa akin. Sobrang caring. Tapos, reply ko ganito lang. Noong time na yun
Kasi inisip ko kasi di siya madededs eh. Oo, feeling natin parang, nandyan lang Binabaliwala ako eh, take it for Oo. granted. Pero nung lately, nalala ko sa dati, binasa ko yung message ko. Nalungkot ako, parang, ano ba to? Parang dapat na lang ginalingan ko. Parang binabahan ko yung message. Para ano. Tapos parang, minsan nag-pray ako. Sabi ko, sana tayo proud kayo sa akin ngayon. Kung nandito ako. Sana sa langit. Yeah, parang nakatingin siya sa akin. Proud siya sa akin. Sana. Ayun lang kasi sa mga prayers ko, sabi ko, Nay, sana sinabi mo kay tatay na ayun nga, dito na ako sa Australia, may bago siya ako. Tapos ginagalingan ko sa buhay kasi turo mo sa akin. Nagbabanggit yun eh. Kaya pala age of 23, may asawa na ako yung pala. One of these days pala, mawala na parents ko. Oo. Para hindi ko nilay din Lord na, bigyan ka na pamilya kasi kukunin ka na yung nanay tatay ko. Kasi wala ka na pamilya. Ngiliti ko na realization eh. Sabi nga nila, kuya, di ba, parang yung mga tao daw sa buhay mo, may limited period of time lang. Na parang pag wala na silang purpose sa buhay mo, kukunin na sila sa'yo. Lahat daw ng tao sa buhay mo may last day. Pero hindi mo alam kung kailan yun. Kailan yan? Hindi mo nga alam kung hanggang kailan mo makakasama yung taong to. You never know, it's your last day to be with that person. Maybe wala na siya, wala na siya bukas, or maybe aalis siya na hindi mo alam. Sasaya ako kasi mga kapatid ko, successful na sila sa buhay nila. So, sa 7 magkakapatid na yan, nasa Pasig, nag-alisan sila. Ngayon, isa na lang nasa Marikina namin yung ate ko. Pero yun nga, lahat kami nasa kanya-kanyang bansa na. Masaya ako kasi successful sila. Di na, sigurado ako si nanay tatay, di na nag-aalala sa kanila. Pero yun nga, tumatak sa isip namin, nagagalingan namin. Kahit saan kami dali ng buhay, kahit school, kahit trabaho, jogging, mga nakasabay ka sa jogging, mas mabilis ako dyan, nabuling ka yan. Alam mo yan, may ganun thinking ba? Parang mas gagalingan ko hanggang sa kaya ng katawan ko, sa isip ko. Nandiyan ka na sa moment na yun eh. Nasayang mo ba? Parang, may na yun eh. Diba? Galingan mo na. Parang todo bigay mo na. Para sa huli, yan, pag tapos ka na sa ganung sitwasyon, o let's say, trabaho mo, sabi mo sa sarili mo, ginalingan ko sa kitchen. Ano yung namimiss mo sa Pilipinas? Ako, miss ko yung mga kapatid ko. Miss ko sila. Kasi dati lumaki kami, 7 kami sa family. Miss ko sila. Parang dati sa bahay lang kami, doon kami. Kala ko hindi na ako tatanda eh. Nanay tatay ko na. Miss ko yung lugar namin. Sobrang na-miss ko yun. Kahit magulo sa Pasig. Pero ganda din. Yan ang mga bagay. Saka yung pagkain, medyo. Hindi rin ako fan ng pagkain kahit chef ako. Simple lang ang gusto ko eh. Saka yung lumaki kami na ang gulo ng bahay namin. Miss ko yung gulo ng bahay namin eh. Yung sahod pala dito, gaano kalayo? Layo. Sobra. Sobrang layo. Sobrang layo. Di mo ma-compare talaga. Oo, Sobrang layo. Minimum pa lang dito, no? Laki na eh. Saka dito kasi parang balance eh. Meron silang para minimum salary. Kung para sa Pilipinas, may minimum nga, pero di naman nasusunod yan eh. Alam mo, yung mga provincial rate tayo dito, wala. Pantay-pantay. Pantay-pantay. Depende sa edad mo, yung sahod mo. Dito, may chance ka magkakotse. Sa Pilipinas, hindi ka magkakotse. Pero yun nga, yung trabaho talaga dito, maganda. Kasi dami rin trabaho eh. Kung hindi ka lang medyo choosy, makakatrabaho kahit ano. Sa Pilipinas, yun nga, laging binabanggit sa kuno ng mga talk na kailangan may degree. No? Totoo naman eh. Hirap talaga eh. Kailangan may tatapos ka. Kaya kung di mo natapos, dapat sandabakmak na experience meron ka bago sa pasawarin ka lang ng 15,000 pesos. Oo. Ano yung advice mo or ano yung masasabi mo sa mga aspiring chef na gustong pumunta dito sa Australia? Do your best talaga. Saka lalo, para sa akin, pagiging chef, kailangan professional ka in every way eh. Parang gagalingan mo. Pag ginalingan mo kasi lahat yan, magtutuloy-tuloy na sa'yo eh. Kunyari, pagiging disiplina, kwento ko, disiplina, paano ka magluto, paano ka mag-i-approach yung mga bagay sitwasyon. Basta ginalingan mo siya, tuloy-tuloy na yan eh. Malalaman mo din siya. Pangalawa, dapat mag-aaral ka na mag-aaral. Buhay-buhayaan na mas stuck ka sa yung alam mo lang na pagluto na itlog, sana side up, marami pang klaseng luto dyan. May poach pa, may mga boil. Basta yun lang naman example. Pero parang never stop learning. Tsaka dapat hindi mawala yung drive mo. Diba, aspiring chef ka, gusto mong mapunta dito, bakit kayo hire ng company na yan? Anong meron sa'yo? Nawala sila sa ibang tao. Kunyari, hindi naman Pilipinas kasi nag-apply dito. May mga Indiano, may mga Nepali, maraming bansa eh, Pakistani, di ba? Prove yourself. Prove mo na magiging asset ka rin sa company. Saka pangalawa, syempre, dapat documented ka. Yung pala, number 1 yun. Kasi, syempre, galing mo nga, wala ka naman documents pang Australia. Tapos wala ka palang pera pang Australia. Aminado tayo dyan, mahal yung investment dito.
may na 1 million na yata kung di ako nagkakamali. Noong time ko parang 600 to 700,000 pesos. So, di naman lahat ng Pilipino sa atin, sa Pilipinas. O chef na may perang ganun eh. Yung iba nangungutang. Pero yun nga, if you're ready na may financially, tas documented ka, tas you have enough experience na, apply ka na. Kasi ang dami ng agency dyan na kukuha sa'yo eh. May kanya-kanya tayong pathway eh. Hindi pwedeng yung ginawa ko, gagawin mo din eh. Hindi tayo pare-pares eh. Iba-ibang tao tayo eh. Yung iba, qualified na pumunta dito, okay na sila agad. Yung iba naman, di pa qualified, so kailangan pa mag-aral. Tapos eventually, makuha din naman lang eh. May kanya-kanya na tayong pathway. Advice sa akin ng chef namin before. Nag-work ka sa company daw, may 2 klase daw na chef. Sabi niya, isa daw umuwi lang, trabaho uwi lang. Tapos yung isang chef naman, pag-uwi, nagbabasa ng book. So, anong klaseng chef ka doon? Yung umuwi ba, pag-uwi na, enjoy na uli, yung tulog na lang. O kaya yung isang chef na pag-uwi, nagbabasa pang book, inaalam ko na yung mga recipe. So, mamili ka. Dito ka na, kasi malapit sa Pilipinas, di ba? Saka dito, mas maganda yung kung yung family mo. Tapos, may chance ka, may pathway ka. Di tulad sa Middle East, walang pathway din kahit gano'ng katagal. Hindi mo madadala yung pamilya mo. Never mo madadala. Unless mas ma-reach mo yung certain salary. Saka parang qualified ka mag-sponsor. May ganun eh. Sinasabi sa akin lagi, nung isa kong kaibigan, every time daw na nagluluto siya, kuya, yung iniisip daw niya, maybe this meal is the last person's meal. Yun yung nagmamotivate sa kanya kung bakit pinagalingan niya palagi sa kitchen. Ikaw naman, what keeps you going sa pagluluto? Siyempre, sa lahat, siyempre, pinapasahod ka. Alam, hindi ko Yun talaga yun eh. Oo, una yun. Kaya yung binabayaran ka ni company para maglabas ng certain na pagkain na qualified labas. Tapos, siyempre, walang complaint. Pag dilabas mo yun, kukomplain yun pag di maayos. Sige, lalabas ko yung pagkain na yan sa standard na isang company kung paano gusto ng plate nila. Ako inisip ko lagi, paano ko kakainin ko ba kung madumi yung gilid ng plato. Alam mo yan, kung kulang ba sa seasoning, kakainin ko ba to? sous chef ka na. Inisip Ano yung ko na. next goal mo sa career mo? Masasabi mo, oh, I'm in the height of my career. Sige, mag-head chef ako for a while. Gusto ko lang ma-feel head chef sa Australia. Ay, gano'n mga ilang taon. Pero ayoko mag-stay doon. Parinisip ko kasi lagi family, kids ko, paano lumaki. Ayoko sila lumaki sila na parang layo-layo ko. Kaya abroad na nga kami, nag-abroad pa ako sa abroad. May kita ko lang ba sila, every off ko lang, parang ganun. Tapos na school sila pag ano. Alam mo yan, malungkot, di ba? Ayoko lumaki sila na ganun. Kasi sa ngayon, napapansin ko, for going 3 years na tayo dito, parang nakikita ko parang dami kong time sa work kaysa sa bahay. Parang mas marami akong luto kaysa play sa anak ko. Parang ano yan, nakakalungkot na reality. Kaya parang gusto ko balance na lang, alam mo yun. Position kasi parang, sige, Nandyan lang yan for Oo, you. oo, karirin mo siya. Pag siguro lumaki na yung mga kids ko, sige, karirin ko ulit. Reach ko yung highest position. Try ko mag-Michelin kung meron pa, kung kaya pa ng drive ko. Kaya lang yan. Yung time mo sa mga anak mo, hindi mo na yun mababalik eh. Hindi mo na mabalik. Parang even though you're gonna reach parang everything. Isipin mo na lang, sige, ma-reach mo yung head chef. Anong gusto mo? Salary? May kita mo rin naman yung pera lang yan. Ano gusto mo? Fame? Para tawagin ka chef? Hindi naman. Alam ko naman sarili ko, kaya kong habulin yan eh. Kung push ko talaga sarili ko, kaya kong reach yung position. Hindi, tsaka bata ka pa kuya, you're just Oo nga, 29 pa lang pala ako. Uy, 29 pa lang pa. Pero grabe na yung mga na-achieve mo. Ay. At 29 years old, you got your PR. At 29 years old, you have a family. Okay. At 29 years old, you're a sous chef. Parang grabe, no? Grabe, no? Ang bilis ng pacing sa buhay sa akin eh. Kinasal ako, aga kong kinasal, di ba? Aga rin na walang parents ko. Parang ang dami nangyari. Tapos parang fast-paced na nangyari. Wala akong masyadong time na parang patay itong taon na to. Wala nangyari. Walang, lahat ng taon ko may nangyayaring something. Kaya natin, parang live by the moment na rin ako ngayon eh sa work. Parang gagaling ako na lang. Bigyan mo ako, nalatagan mo ako ng problema, susolve mo yan. Parang ganun na ako eh. Kung wala si Wena, siguro wala ako dito. Sa akin eh. Parang siya yung motivation. Times na down ako, namatay si tatay bigla, na aksidente. Imagine mo na lang, bangga tatay mo, out of nowhere. Patay bigla. Alam mo yun, gulat ka. Doon siya ng time na yan. Tapos namatay nanay ko, biglaan din. Parang darkest time moment ko. In a span of 5 years, Nandun siya. nandun siya. Kaya nga sabi ko sa kanya, di ka tayo iwan, sabi ko sa kanya. Pag feel mo na parang iiwan ka, tapos sumbatan mo ako. Sabi ko sa kanya, sabihin mo sa akin na hindi mo ako iniwan ng mga times na sobrang down ko. Ang Okay. ganda talaga dito. Thankful din na lahat tayo, di ba, na nandito na. Australia, parang sa ganda ng buhay,
Parang huwag natin kalimutan kung sino na iwanan sa Pinas, alam mo yan. Lagi mo pag-pray na sana ma-experience ito. Lalo yung mga loved ones natin. Oo. Kaya every time na nasa beach ako, sa Caloundra, sa Maluluba, parang sarap sabihin na, sana si yung kuya o ate ko nandito. Makita ko na nakita ko ngayon. Dito na tayo eh. So, kailangan enjoy natin yung moment. Pero huwag natin kalimutan yung mga manan sa buhay, di ba? One of these days, nakakaluwag tayo. Tulungan lang sila.